Magandang araw mga kababayan. So, ano nga ba yung ano ko? Baka mapansin na naman ni RBS. Okay na. So, mga kababayan, merong video terere-akan finorward ni RVS sa akin. Ito may sagot si Kuya Red sa kamay na nakita. 'Di ba? Sa nakitang kamay. So ito na yung vlog niya. Pakinggan natin, men. Baka may explanation si Kuya Red sa kamay na nakita. Hello mga idol, kumusta? Okay, sasagutin natin itong ano ngayon. Itong nahuling kamay. Okay, hindi ko nga lang nilagyan ito ng parang caption or parang subtitle. Okay? So dito sa may around 29, panoorin nyo, ang title nito is Davao City Haunted House Featured in Corina. Actually yung mga ibang mga nag-chat sa sobrang dami kasi hindi ko nasasagot agad-agad, pero yung iba nasagot ko na may apparition na huli na kamay. Apparition talaga. Okay, so sa hindi pa nakapanood, please panoorin nyo para may idea kayo, ha? Okay, so eto yung sa Praset Milo. Ayaw mabukas yung pinto. Kontra ako set nidos. Badiretro sa tanan ng konsuari dinitan. Yun. Sung malakwe. Hintin natin. Ayaw mabukas yung pinto. Hintin natin. Kontra ako set nidos. Badiretro sa tanan ng konsuari dinitan. Yun. Sung malakwe. Isa pa. Nidos. Badiretro sa tanan ng konsuari dinitan. Yan. Sung malakweli. Yun mga idol Ito, pakinig kayo lalong lalo na yung mga nag-aantay ng mga sabi nga nila mali lang yung mga tinitingnan. Kung dyan nagpakita yung buong katawan, kung dyan nakikita nyo yung apparition na buong buo, ano ba naman yung kamay? Nakuha ninyo, asan yung common sense nyo? Kung nakita mo yung buong katawan niya, kung nagpapakita siya, lalong-lalo na yung kamay. Nakuha ninyo? At saka nakuha nyo ba talaga na kamay talaga yun? Kasi yung spirit pwedeng mag-transform siya ng kung ano na hindi kasi may paliwanag yung spirit world mga idol Pwede silang magbago ba, lalo na pag demonic, pwedeng magbago ng pwede siyang maging pusa, pwede siyang maging kahit anong hayop na gustuhin niya. Ano ba at saka parang hindi kamay yung forma, hindi ko alam kung ano yun, pero that's an apparition, 'di ba? Parang hindi daw kamay yung forma, katawan na naglalakad or tumatayo dyan. Di mas yung ganyang hindi ko alam kung kamay yun or asan yung pag-iisip mo, 'di ba? Kayo na mag-isip. Okay, at the reason why hindi ko yan kasi meron kasing ibang mga hindi naman natin masabing YouTuber or na gustong sumikat, na gustong sumakay sa alon. Kaya kaya lang hindi ko na mapigilan, ang dami nang nagtatanong. So yun, nasagot ko na ulitin ko, kung nagpakita yung buong katawan, nagpakita yung malaking part ng katawan, ano ba naman yung ganung kaliit? Gamitin nyo yung common sense ninyo, okay? Ingat kayo lagi, love you all. Hindi ko pinasasabihan yung yung mga yung mga hindi ko naman tinatawag na bashers yung mga yan yung mga hindi lang gumagamit ng common sense, okay? Ingat kayo lagi. Si Kuya Red daw, ang according naman kay Kuya Red, 'di ba? Gamitin daw yung common sense. I did. Kaya nga lahat ng videos na nakikita mo ginagamitan ko ng common sense 'Di ba may mga time kasi na mamaya or siguro by this time na publish ko na yung video, yung tungkol dun sa may gumagalaw na aparador.
talagang ginagamit talaga namin yung common sense namin. Kaya nga nararamdaman namin may mali. Balikan natin nga yung yung video ni Kuya Red na yon. 'Di ba? So gusto ni Kuya Red gumagamit tayo ng common sense doon sa kasi Kuya Red ha, ang kalaban mo kasi kapag gumagawa ka ng paranormal, alam naman natin no sa larangan nyo, 'di ba? Ang unang-unang kalaban mo diyan yung pagdududa ng tao. 'Di ba? Yan ang madalas sa larangan kasi tanggapin natin yung ginagawa nyo kasi hindi talaga normal 'yan. So kapag may napanood yung tao na nagde-defy ng logic dun sa ginagawa nyo, automatic talaga mataas ang chance na hindi maniwala sa inyo yung tao. Kasi lahat naman tayo gumagamit naman talaga tayo ng common sense lahat eh. 'Di ba? Kasi ang paggamit kasi ng common sense, naghahanap tayo ng logical explanation sa mga bagay. Example, ganito ano ba yung leching logic niya? Lagi nyo naririnig sa akin. Kaya lahat ng bagay kasi may logic may reason. 'Di ba? Halimbawa, may logic ba? Halimbawa, kalbo ka, gagamit ka ng shampoo. May logic ba 'yon? Or magsisipilyo ka, wala ka naman ngipin? Wala, 'di ba? Walang sense. Kaya doon minsan nabubuking yung Ngayon, doon sa defense ni Kuya Red, puntahan nga natin, hindi pala ito yung doon sa defense ni Kuya Red na, dito sa, ulitin natin sinasabi niya ha. Tapos, puntahan natin yung mismong video kung saan nangyari yon. Anong video yun, Kuya Red? Yung narrated K ba yon? Ito yun 29 dito banda dito sa 29 mark. Pero ulitin muna natin sinabi ni Kuya Red at himayin natin yung sinabi ni Kuya Red. Hello mga idol, kumusta? Okay, sasagutin natin itong ngayon. Itong nahuling kamay. Okay, hindi ko nga lang nalagyan ito ng parang caption o parang subtitle. Okay. So dito sa may around 29, panoorin nyo, ang title nito is Davao City Haunted House featured in Corina. Actually yung mga ibang mga nag-chat sa sobrang dami kasi hindi ko nasasagot agad-agad, pero yung iba nasagot ko na may apparition na huli na kamay. Okay, so sa hindi pa nakapanood, please panoorin nyo para may idea kayo ha. Okay, so eto yung sa praset ni Hilux. Ayaw magbukas yung pinto. Kontra ako set ni Hilux. Badiretro sa tanan ng konsuari di Indan. yun. Sung malakwe. Buti natin. Ayaw magbukas yung pinto. Buti natin. Kontra ako set ni Hilux. Badiretro sa tanan ng konsuari di Indan. Yun. Sung malakwe Isa pa. ni Hilux. Badiretro sa tanan ng konsuari di Indan. Yan. Sung malakwe li. Yun mga idol Ito, pakinig kayo lalo na yung mga nag-aantay ng mga sabi nga nila mali lang yung mga tinitingnan. Kung dyan nagpakita yung buong katawan, kung dyan nakikita nyo yung apparition na buong buo, ano ba naman yung kamay? Nakuha ninyo, asan yung common sense nyo? Nagigets ko nga naman yun. May point nga naman si Kuya Red Kung nakakapagpakita ng buong ano ba naman yung makapagpakita ng kamay? Sige. Tatanggapin ko yun. To be fair kay Kuya Red, tama nga naman yun. Kung nakita mo yung buong katawan niya, kung nagpapakita siya, lalong-lalo na yung kamay. Nakuha ninyo? At saka nakuha nyo ba talaga na kamay talaga yun? Dito medyo okay na sana Kuya Red Okay na sana, kaya lang nilalaban mo na hindi mukhang kamay. Tamo ha?
Kasi yung spirit pwedeng mag-transform siya ng kung ano na hindi kasi may paliwanag yung spirit world, mga idol. Pwede silang magbago ba, lalo na pag demonic, pwedeng magbago ng Pwede siya maging pusa, pwede siyang maging kahit anong hayop na gustuhin niya. Kaya ano ba na, at saka parang hindi kamay yung forma, hindi. Diba? Parang hindi daw kamay yung forma. Obviously, Kuya Red, hindi mo pinag-aralan maigi yung video mo. Kamay talaga yon. Sevenina. Dito kasi nakikita yung okay na sana eh. Lusot na sana no sinabi mo na ano naman yung kamay. Pero yung parang ikakabig mo pa na hindi kamay. 'Di ba? Tingnan mo ha, ito yung mismong video na yun eh. I-high definition nga natin to mga men. Then bagala natin yung yung slow motion natin. Hindi nga ba talaga mukhang kamay? Tingnan natin. Ayun dito sa video na to. Matigas. Matigas. Hindi ko kaya. Tamo ha. I-slow motion natin. 0.25. Tingnan natin kung hindi talaga mukhang kamay. Pusa praset nilo. Indra praset nilo. May slow motion feature naman eh. Sa tanan kong Tingnan, binabagalan ko ha para makita natin kung talagang hindi mukhang kamay. waridiban. Ayan o, ito yung palm. Ito yung daliri. Nakikita nyo ba? Kamay yan, Kuya Red, di ba? Okay na sana tinanggap mo na, nakikita nyo ba ito yung thumb? Di ba? Ito yung palm, ito yung daliri na nakaganon. Kamay siya na nakahawak sa doorknob. Nakikita nyo ba mga men? I-zoom ko pa ha. Kamay siya na nakahawak sa doorknob. Kasi 'di ba yung pagde-defense ni Kuya Red, hindi mukhang kamay. Mukhang kamay. Ayan oh. Ito nga yung creases ng kamay eh, yung tamo ha, ipapakita ko sa inyo yung kamay ko. Ito yung kamay ko, 'di ba? Meron nga parang crease dito, yung parang tupi ng balat. Ayan oh, nakukuha nga dito men eh. 'Di ba? Then ito yung daliri na nakatupi na ganun. Kamay, ito yung thumb. 'Di ba? Ang ginamit na kamay diyan ay left side na kamay na nakaharap kay Kuya Red. Bakit left side? Ito gagamitin natin common sense natin ha. Bakit left side? Kasi hindi pwedeng right side. Kung right side siya, madali siya makikita. Nandito siya sa siwang. Pag left side siya, di ba pwede niya itago yung katawan niya dito sa pader at yung left na yun ang papang hold niya sa doorknob. Di ba? Ginagamit kong common sense ko. Di ba? Kasi unusual na, kasi kung karamihan dito sa Pilipinas, although na may kaliwete naman unusual kasi na kaliwa yung gagamitin mong dominante. Don't know kung mga demonyo, kaliwete lahat. Di ba? Pero may logic behind kung bakit left yung kamay na ginamit. Kasi nga, pag left ang ginamit niyang kamay, pwede siya magtago dito sa pader. 'Di ba? Sinasabi naman ni Kuya Red, pagpatuloy natin sinabi ni Kuya Red sabi niya, Alam ko ano yun. Pero that's an apparition. 'Di ba? So kung nakita mo yung buong katawan na naglalakad or tumatayo diyan, di mas yung ganyang hindi ko alam kung kamay yun or ano. kamay. Pag-iisip Tinatanggi pa ni Kuya Red na kamay kamay na nga. mo, 'di ba? Ano nasabi mo? Kung kamay yun or ano. Asan yung pag-iisip mo, 'di ba? Kaya nga iniisip namin bakit may kamay? Ito ha. Ang goal kasi ng quote-unquote demonyo dyan ay hindi mo mabuksan ng pinto. 'Di ba?
Why not hindi na lang mag-focus ang demonyo na yung power niya, wag buksan ng pinto? Bakit kailangan mag-manifest pa siya sa kamay? Nagigets niyo ibig ko sabihin? Yun lang naman ang goal ng demonyo eh. Ang mga halimbawa dito sa video na to, let's say sige, tatanggapin ko na yung nagpakita dito. Let's say let's say totoong white lady na yung nagpakita diyan kasi may nagpakita dito eh. Sumilip dun sa nasa thumbnail mo yun eh. Doon sa thumbnail na lang tayo magbase ni Kuya Red ha. Kasi mahirap ang hanapin. Ayokong mawala yung timestamp nun eh. Sa thumbnail kasi ng may white lady na nagpakita. 'Di ba? Ayun yung white lady na 'yon. Saan ba 'yan? Ito yung video na 'yan eh. Ito yan eh, 'di ba? May white lady na nagpakita. O let's say totoo 'yan, Nagpakita. Ano ba ang purpose ng pagpapakita ng white lady na 'yan? Ang purpose niyan kasi gustong magpakita sa'yo, gusto magparamdam sa'yo. Pero ang purpose kasi nito, ayaw kang palabasin eh. Bakit kailangan magmamanifest pa siya? Hindi niya ba pwedeng mag-power na lang siya? Na yung pinto talaga nakasara lang. Na hindi nyo maipaliwanag bakit nakasara to, wala namang humahawak sa labas. Bakit kailangan may mag-manifest pa na ganito? Na split seconds lang. 'Di ba? Nakamay na kamay. Tsaka yung kamay niya left side pa. Na pwedeng tumago dito sa pader, 'di ba? Common sense kasi ang ginagamit namin dito. Ito pa, pagpatuloy natin kay Kuya Red, yung sinabi niya. Kayo na mag-isip. Okay? At the reason why hindi ko inano yan kasi meron kasing ibang mga hindi naman natin masabing YouTuber o na gustong sumikat, na gustong sumakay sa alon. Kaya kaya lang hindi ko na mapigilan, ang dami nang nagtatanong. So yun, nasagot ko na ha. Ulitin ko, kung nagpakita yung buong katawan, nagpakita yung malaking part ng katawan, ano ba naman yung ganung kaliit? Ha? Gamitin nyo yung common sense ninyo. Okay? Gamitin natin yung common sense ha. Sabi ni Kuya Red, gamitin daw ang common sense. Ingat kayo lagi. Love you all. Gamitin daw natin yung common sense natin. Susundin ko si Kuya Red. Gagamitin kong common sense, 'di ba? Let's say, 'di ba, nandito na tayo, hindi na natin alimbawa, syempre, 'di ba, sa katarantahan, 'di ba? Hindi na nalaman ni Kuya Red dahil natatakot na si Kuya Red noong mga time na 'yan, Bigyan na natin ng benefit of the doubt na ito ay demonyo, 'di ba? Gamitin natin yung common sense natin. Kapag may pumipigil sa isang bagay, hindi mo mabuksan, anong una mong gagawin? 'Di ba? May isang bagay na hindi ka maipaliwanag. Katulad niyan, hindi maipaliwanag kung bakit hindi mabuksan yung pinto. Anong una mong gagawin? Common sense ang pinag-uusapan natin ha. Panoorin natin 'to. Di nabuksan niya na. Sung malakwe libas. Ayaw magbukas kanina. Sa venina. Ang tagal nito kasi Kuya Red eh. 'Di ba? Ang tagal mo, naging yun kasi nung una, ang instinct mo kasi diyan ako kung gagamitin kong common sense ko, 'di ba? Hindi mo mabuksan Sung ano bang purpose bakit kailangan buksan mo yung pinto? Para makalabas ka, 'di ba? Ngayon, natakot ka, 'di ba? Dahil hindi mo mabuksan. Suwari din ba? Pagbukas mo ng pinto, 'di ba? Dapat ang una mong gagawin, lumabas ka. Hanapin mo kung ano yung nagko-cause bakit hindi ko mabuksan yung pinto. 'Di ba? SOP naman 'yan eh. Sa paranormal eh. 'Di ba? Ang unang i-eliminate mo kasi sa paranormal, yung mga possibilities na pwedeng mangyari, 'di ba? Pag ikaw ay talagang paranormal investigator, hindi mo agad iisipin na yan ay kababalaghan na agad. Let's say ganito, matagal ko na sinasabi to eh. Kapag may narinig kang kalabog sa taas, iisipin mo ba multo na ba agad 'yon? Wala kang kwentang paranormal investigator noon kung ganun ka mag-isip. Na, kung malabog may multo na sa taas. 'Di ba? Yun na ba agad iisipin mo? No! Ang gagawin mo, pupunta ka sa taas, 'di ba? Pupunta ka sa taas, checkin mo baka yun ay daga. Baka yun ay pusa na may naitulak lang na bagay sa taas. Baka yun ay hangin na nagdulot nun.
Or baka mamaya luma lang yung bahay na nagbabagsakan lang yung mga, 'di ba? Marami kang bago mo ideklara na paranormal ang isang bagay. Kasi napapansin ko sa inyo, men, ganito katulad na itong isang video mo. Dako tayo sa ibang video ni Kuya Red, Yung recent na nireakan ko to nireakan ko na to I don't know kung napanood nyo, di ba? Gabi ko naman i-upload to Pero as of now, ina-upload pa lang tong video na to as of this recording. Di ba? Dito sa part na to, men, gagamitin ko uli yung common sense ko, ha. Ano ba ang tawag sa inyo? Ano ba ang tawag sa inyo? Ghost hunter kayo, di ba? Naghahanap kayo ng ghost. Kung ikaw ay bounty hunter, yun ang trabaho ng bounty hunter, 'di ba? Maghahabol ng ng mga personalities na may reward. 'Di ba? Talagang kukunin nila 'yon. Kayo ghost hunter kayo. Nagha-hunt kayo ng ghost. 'Di ba? From the name itself. Ito nangyari kasi men dito. 'Di ba? Ha? Nakita nyo na to, men Oh, Diba? sana naman bro. Nakita mo na yung ganyan. May may nakita ka ng ganyan, Obviously, hindi naman kayo natatakot Andyan siya oh. Hindi naman, Ito ba siya hindi naman sa boses nyo talaga natatakot Walang panic nga do sa boses mo So, ibig sabihin, alam ko, matapang ka, Kuya Red. Bakit hindi mo sugurin yan? Yan na yung break natin na malaman talaga kung ano talaga ang paranormal. Break na natin yan Or halimbawa, sasabihin mo naman pag nilapitan ko kasi yan mawawala. At least alam namin na hindi talaga peke yan. Kailangan takbuhin mo yan dapat. Oo nga pala, dito. Akala ko sinasabi mo yung parador. Diba? Common sense ang ginagamit ko dito Nakikita mo na nga yan. Ba't hindi mo patakbuhin yan Kung ano yan para makita mo talagang malapit-malapitan, di ba? Kahit na anong dahilan mo na ito pa yung nakakalungkot dito Nakita mo na ito na may pangyayari dito na hindi maipaliwanag. Wow. Kung ipo-forward mo to, common sense ko yung gagamitin ko Oh my goodness. di ba? Finorward ko na. Ang gagawin ka pa ni Kuya Red, pupunta pa doon sa ilalim. Bakit maghahanap ka pa dyan sa ilalim, men? Kitang-kita na ng mga mata natin nandun sa taas yung multo. 'Di ba? Ngayon kung may activity dyan, wala muna tayong pakialam dyan. Ang priority natin, yung nakita na ng mata natin. Common sense ang ginagamit ko Bakit hindi yun ang puntahan mo? Ba't pupunta ka pa dyan sa ilalim? Hindi ako set midos. 'Di ba? Yun hindi ko maintindihan. Nag-hunt ka, ganito yan Nasa bundok tayong dalawa, Kuya Red, parehas Nag-hunt tayo ng usa. Ayan na yung usa sa harap natin. Yan na yung usa, 'di ba? Pero mas pipiliin mong pumunta dito sa kabila. Katarantaduhan 'yon. Walang logic. Now tell me ngayon, ako ba yung hindi gumagamit ng common sense dito? Mga nanonood sa akin, ako ba yung hindi gumagamit ng common sense dito? Kahit kailan, may logic ba yon? Nandun yung multo sa taas, pupunta ka pa dyan sa baba, men? O let's say parehas na active, Di ba, meron tayong priority na tinatawag Let's say, sa di malamang dahilan kasi may noise din dito. Doon sa taas may apparition. Di ba? Pag-aaral natin hierarchy ng ng paranormal, ang pinakamatindi apparition may visual evidence na dun As in talagang alam mo na meron talaga sa taas. Bakit hindi yun ang uunahin mo? Ba't uunahin mo yung mga nandyan sa baba na hahanapin mo pa? Doon sa taas nakita mo na mismo Pero no! Ang pipiliin ni Kuya Red, pupunta pa rin siya dito sa baba kaya nandyan na sa taas In-encircle niya na yan. Oo nga pala, dito. Akala ko sinasabi mo yung parador. Hindi naman talaga, Diba? Nakikita na yan, Nakikita nyo na. Ang gagawin ni Kuya Red, dahil may common sense si Kuya Red, ang gagawin ni Kuya Red, dito siya sa ilalim pupunta. Tingnan mo. Diba? Pupunta siya sa ilalim. Kasi nga, nakita na doon sa taas diba? Sino sa atin hindi gumagamit ng common sense ngayon? Diba, men? Hindi ako set midos.
ba? Pipiliin ni Kuya Red yung walang apparition, syempre. O, isa pang analogy, parehas tayong pulis, Kuya Red. Magka-partner tayo, pulis tayo parehas. Hinahunt natin yung kriminal. 'Di ba? May dalawang bahay tayong pagpipilian. Nakita ko na sa bintana yung kriminal dito sa isang bahay eh. Si Kuya Red, ang gagawin ni Kuya Red, sa kabilang bahay siya maghahanap kahit nakita na namin both na nandun yung kriminal sa isang bahay. 'Di ba? O ngayon, balik tayo dito, Balik tayo dito. Hindi ako makapaniwala kasi expert ka eh. Kahit pa sabi mo walang expert sa paranormal, pero eksperyensado ka, veteran ka eh. Pagdating sa ganito eh, dapat talaga ang habit nyo, i-check nyo talaga kung ano yung ano nangyari pag bukas mo ng pinto. Napapansin ko madalas ang bagal mo lagi. Parang binibigyan mo ng chance yung nagko-cause na makapagkuble. Katulad nito, sa bagay, ito naman yung topic natin, pag-aralan natin yan. Badi retrosatana ng konsuari. Paglabas mo, ang bagal mo. Malakwe, libas. Nakita mo na, dapat ganyan mo na both side eh. Kasi nga, kahit anong mangyari, pag may activity na nangyayari, huwag ka muna mag-iisip na paranormal yon. 'Di ba? Para ma-eliminate yung pagdududa. Huwag ka mag-iisip na paranormal agad yon. Para din sa tiwala din ng mga audience mo sa'yo yun eh. Hindi lang naman para sa sarili mo yan eh. Para sa amin ding nanonood sa'yo yun. Para putya, wala talaga nakuha si Kuya Red. Paano talaga? Kami na ngayon na mag-iisip nun. Anong nag-cause nun? Bakit hindi niya mabuksan yung pinto? At may nakita kaming kamay. 'Di ba? Kasi ang pinag-uusapan dito, ginagamit namin ang common sense namin. Kasi ang skeptic kasi ako eh. Siyempre, naiisip ko, may nakitang kamay dito, May nakitang kamay dito. Siyempre, ako as a skeptic, as kritiko mo, hindi ko mo naiisipin na multo yan. Ngayon, it's your job para barahin mo ko. Paano mo masasabing hindi multo yan? Binilisan ko na, tiningnan ko na, walang tao. Nangyari kasi, sapat yung oras eh. After mo mabuksan ng ng pinto, common sense ang ginagamit ko Kasi ang laging ko, bilang kritiko kasi, lagi ko iniisip kung paano mo dadayain ito. Hindi ko iniisip lagi na totoo lagi ang ginagawa nyo. Nagagawa kahit sa mga kaibigan ko, sila Ma'am Krisa, sila Sir Retzel. Lagi ko iniisip kung paano nila dadayain ang isang bagay. Yun ang trabaho ko bilang kritiko. Hindi ako nagre-react dito para ayun-ayunan lang yung ginagawa nyo lahat. Ngayon, bigyan nyo ako ng satisfying na explanation. Hindi yung basta kung ano yung kung buong katawan nga nagpapakita, ano pa yung kamay. O ano bang purpose kung bakit nagpapakita siya ng buong katawan? Para magpakita sa'yo. Anong purpose ng kung bakit ayaw kang buksan? Para hindi ka makalabas, tapos magpapakita pa siya ng kamay? 'Di ba? O let's say trip nung Diablo trip nung Diablo na hindi ka palabasin, at the same time trip niya ring magpakita ng kamay. 'Di ba? Let's say ganun yung Diablo mo. Ngayon, para ma-eliminate kami, ma-eliminate yung pagdududa ko as kritiko. Sa ayaw sa gusto mo, kailangan talaga i-satisfy mo ko eh. Huwag mong ikakatwiran na hindi naman para sa iyo yung video ko. Ito ay para sa mga fans ko. 'Di ba? Hindi pwede, nasa public yung video mo eh. Titibagin ko talaga kung ano talaga yung nakikita ko. 'Di ba? Hindi pwedeng ganon. Kasi kung sa fans mag-GC na lang kayo, 'di ba? Doon ka na lang magbigay ng video mo kung ayaw mong mapanood ng mga kritiko. Gets o hindi? O ngayon, pagka binuksan mo ngayon yan, ang hinihiling namin dyan, tingnan mo agad yung paligid. 'Di ba? Nangyari, ang nagiging problema dito, sapat kasi yung time para tumakbo na yung yung humihila ng pinto mo. 'Di ba? Masusure ba namin na walang tao diyan? Hindi namin masusure 'yon, pero masusure mo din ba sa amin na walang tao diyan sa labas? Wala ka namang sinet up na na camera diyan sa labas para ma-make sure natin na wala talagang tao sa labas. 'Di ba?
Parehas lang tayo nangangapa dito. Kaya lang, ang pinagbabasihan namin, di ba, as critic, sapat ba yung time after mo mabuksan yan at mawala yung kamay, sapat ba yung time na makatakbo siya? Sapat, kasi ang bagal mo eh. Sung malakwe, libas. Di ba? Ayaw mong bukas kanina. Ano magiging basihan natin na wala talagang tao dyan sa labas? Laway mo lang. Ay ako, ano magiging basihan ko na pwede, may possibilities siyang tumakbo? 'Di ba? Sapat yung oras eh, oh. Nina, Ang tagal mong lumabas. libas. By the time na lumabas ka na, nakatakbo. Tsaka, ang unang ginawa mo, tumutok ka dun sa ano eh. Tumutok ka dito eh. Diyan ka lang nakatutok eh. Hindi mo nakikita yung nangyayari sa left side eh. Oh. Libas. Ngayon, pagka harap mo dyan, ayan o, may pupuntahan dyan eh. Hindi mo nga in-inspection yung gilid dyan eh. Ito o, hindi mo nga in-inspection yung gilid dyan eh. Basta tiningnan mo lang eh. Diba? May room kami para magduda. Hindi mo kami masisisi na magduda dito. Ngayon, may patunay ba kami na tao? Wala. Pero ang pinagbabasihan namin, may possibilities ba? Oo. 'Di ba? Pasok sa lahat ng ano eh, ng pamantayan yung pagdududa namin eh. Eh sa'yo, anong panghahawakan lang namin sa'yo? Yung sinabi mo, hindi, basta alam namin kami lang ang tao dyan eh. Pwede ba yon? 'Di ba? Magtutuloy lang tayo, then tara na. Dito Saka tayo. ito pa ano, demonic yan ano, sinabi mo naman demonic. Just imagine, kinulong na kayo, babalik ka pa dyan sa loob. Matapang ka naman pala eh, no? Pero bakit dito sa nagpapakita dito, hindi mo sinugod kung matapang ka? Nagkukontra-kontra ka dito, Kuya Red eh. Di ba, just imagine, dalawa pa yung kasama mo, asawa mo pa yata yung kasama mo dyan, Kuya Red, di ba? Oh, dalawa yung kasama mo dyan. Hindi ka ba nag-aalala sa safety ng kasamahan mo? Dalawang babae pa? Dalawang babae ba ang kasama ni Kuya Red dito? Tapos babalik pa kayo dyan sa loob? Eh, nilak na nga kayo? Common sense ang ginagamit ko ha? Mas importante ba yung video na yan? Para sa safety nyo lahat? Common sense ang ginagamit ko ha? Common sense. Diba? Dito ka nag-fail. Just imagine, nilak ka na ng demonyo dyan, babalik ka pa? Come on! Diba, man? Masakit yung tiyan mo? May nararamdaman na pala sumasakit ang tiyan, ba't di pa kayo umalis dyan? Enough naman na yung footage na nakuha nyo. Common sense na naman ang inaano ko ha? Ang nire-reason out ko dito ha? Kasi yun na sinasabi mo, gumamit ng common sense eh. Come on. Mas importante ba yung video na yan kaysa makulong uli kayo ng demonyo dyan? Sinarado na naman. Diba? Sinarado na naman. Kasi nga hindi ka gumagamit ng common sense mo. Nilak ka na dyan, may possibilities na ilak ka uli. O dinamay mo pa yung asawa mo kung asawa mo yung nandyan. Diba? I'm so sure, agree kayo na ang ginawa ni Kuya Red ay katangahan. Diba? Just imagine, nalak ka na once, babalik ka uli. Ewan ko sa inyo kung ano. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Paki-comment na lang sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.